Good morning. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 01 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo chapter 18. Sino ang pinakadakila? Pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo dito matuto. Mateo chapter 18 verse 1, Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Verse 2, tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila. Verse 3, at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Verse 4, ang sinamang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Verse 5, ang sinamang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Mga sanhi ng pagkakasala. Matthew chapter 18 verse 6, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya ay maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Verse 7, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Verse 8, kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumplito ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi mamamatay. Yan nga ang pinakaayaw ko eh. Imagine nyo na lang guys yung mga naglalagablab na apoy tapos doon kayo itatapon. Kaya nga ayaw ko ng second life eh. Yan yung description kasi ng ng impyerno. Okay, verse 9. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Yung impyerno, yun yung sinasabi niya ritong naglalagablab na apoy. Yung hindi na mamatay na apoy. Yun yung impyerno guys. Ang talinghaga tungkol sa nawawalang tupa. Matthew chapter 18 verse 10 to 11. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Verse 12, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwan ang 90 na bundok upang hanapin ang naligaw? Sa bundok. Okay, ulitin ko ha. Yung verse 12, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Verse 13, tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Verse 14, gayon din naman ayaw ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung magkasala ang isang kapatid, Matthew chapter 18 verse 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid.
Verse 16, ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Verse 17, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Ibig sabihin guys, kung tax collector ka nung araw, makasalanan ka. Kasi yun ang ano dito, kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Ang saklap naman noon. Kapangyarihang magbawal o magpahintulot. Matthew chapter 18 verse 18, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Verse 19, tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Matthew chapter 18 verse 21, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kung paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Verse 22, sinagot siya ni Jesus. Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 ulit na 7. So, 77. Ay 70 ulit na 7. Kayo na guys, mathematics na yan. Okay. Yung verse 22, sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 ulit na 7. So 70 times 7. Ganun. Verse 23, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Verse 24, unang dinala sa kanyang aliping may utang na milyon-milyong piso. Verse 25, dahil siya ay walang maibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Ano ba yan? Verse 26, lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. O, yung may mga utang sa akin, maawa na kayo. Magbayad naman po kayo, oy. Okay, verse 27. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Verse 28, ngunit pagkaalis roon, ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang peso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa liig, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Verse 29, lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Verse 30, ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Verse 31, labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malamang iyon, kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Verse 32, ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Verse 33, naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Verse 34, at sa galit ng hari siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Matthew chapter 18 verse 35, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Sa generation namin ngayon, Father God, ewan ko na lang, matigas talaga sila magbayad. Ay. Okay, 402. Kasi guys, okay lang yung buwan,
napalugit bayaran. Pero kung taon na, ilang taon na, tama pa ba yun? Parang inaargabyado mo na yung inutangan mo, diba? Ilang taon na, umaabot na ng 7 taon yung isa, yung iba naman 5 taon, yung iba naman 2 taon, no, saan ka pa? Hindi ba nila maalala yung mga utang nilang ganong katagal? Tsaka okay lang sana kung daan-daan lang, kaso libo-libo eh. Ay nako. 402 October 2024. Nawa matapos na talaga yung 2024 na taon. 2025 na, para excited na tayo. Hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.